Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po sa mga kasama po natin dito sa sanctuary at magandang gabi po sa mga kasama po natin online. Tayo po ay magsimula muna sa isang panalangin. Heavenly Father, we thank you. We bless you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Lord, sa aming pagtitipon-tipon, sa aming prayer meeting, Ama. Patuloy namin panalangin, ang iyong patuloy na pag-bless para sa bawat isang nandito sa sanctuary at sa mga kasama po namin online. Holy Spirit, you are welcome in this place at sa bawat tahanan ng mga kasama po namin online. Open our hearts, our ears, and our minds as we receive your word para sa gabing ito at maging pataba po ito sa puso ng bawat isang makikinig na inyo pong salita. Maraming salamat po, Panginoon. We love you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Samahan niyo po ako sa ating verse found in Matthew 10 verse 1 at babasahin ko po siya in NKJV. At ang sabi po dito, "And when he had called his 12 disciples to him, he gave them power over unclean spirits, to cast them out, and to heal all kinds of sickness and all kinds of disease." Mag-recap lang po tayo. Balik po tayo ng mga ilang verses and chapters dito bago maganap tong verse na to. Before po itong mangyari, wherein pinatawag ng ating Panginoong Jesus ang kanyang 12 disciples ay may mga miracles na po siya mga ginagawa, specifically ang pagpapagaling. Sa libro po ba ng Matthew, alam niyo po ba kung sino ang kauna-unahan pinagaling ng ating Panginoon? Sige po. Ang pinakauna po, according to the book of Matthew, is ang lalaki or a man with leprosy. According po yan sa Matthew 8, pero di na po natin pupuntahan. And then, ang sumunod na pong pinagaling ay ang servant ng centurion. Same chapter po siya matatagpuan. And then, kasunod din po ay ang mother-in-law ni Peter. And then, napakarami pa pong mga demon-possessed na mga tao. Same chapter, matatagpuan din ni Matthew 8. And then, meron din pong 2 demon-possessed din na napagaling ang ating Panginoong Jesus during this chapter pa rin. Same chapter, Matthew 8 pa din. And then, pagdating po ng chapter 9, ay meron po siyang pinagaling na paralyzed man. And then, same chapter, pinagaling niya po yung dead girl wherein alam naman po natin na pinagtawanan siya, sabi, ay natutulog naman tong batang ito. Pero di sila naniniwala. And then, alam na po natin yung kwento ng inaagasang babae, di po ba? Yun yung 12 years na siyang dinudugo, pero yung pagka-touch niya dun sa edge ng cloak na ating Panginoon ay gumaling na siya. And then, lastly, nagpagaling din ng ating Panginoon ng blind men at ng mute before po ito mangyari. And then, pagdating po dito sa ating verse, in Matthew 10 verse 1, ito pa lamang po yung namili pa lang ang ating Panginoong Jesus ng kanyang 12 disciples. Sa dami ng kanyang followers, ito pa lamang, namili pa lang siya ng 12 disciples, which is, alam naman natin kung sino po sila, di po ba? Kilala po natin sila? Kung sino po yung 12 disciples? Sige. Assignment nyo na lang po yan, para matandaan nyo po kung sino po yung 12 disciples. Sige, sunod po tayo. Nung namili na po ang ating Panginoong Jesus ng kanyang 12 disciples, ito na po yung parang binigyan niya na po ng kapangyarihan. Sabi nga po doon, He gave them power over unclean spirits to cast them out and to heal all kinds of sickness and all kinds of disease. Dahil kung bago nga po mamili ang ating Panginoon Jesus, siya na po ay nagpapagaling ng napakaraming tao at binigyan niya naman po ng kapangyarihan ang kanyang 12 disciples, kaya namili na po siya ng 12 para dito. Kumbaga, ito na yung kasama niya magbiminister sa napakaraming tao at makakasama niya pa sa kanyang mga pupuntahan sa buong pagmiminister ng ating Panginoong Jesus. At since tayo naman po ay may libreng course sa pag-aaral ng mga Greek words, dagdagan po natin ang kaalaman natin. Sa verse na ito, ang ginamit na Greek word, doon po sa may part ng to heal, since lahat naman po ng na-mention natin ay patukol lang sa pagpapagaling. Yung to heal, ang Greek word niya po ay therapeuin. Sabihin niya po natin, therapeuin. Therapeuin. Greek word po siya means to heal or to cure. And 43 times lamang po siyang na-mention in the New Testament. Magbibigay po ako ng 5 verse para po mas malinawan po tayo. First, in Mark 1 verse 34, ang sabi po dun ay, and Jesus healed
therapeuin many who had various diseases. He also drove out many demons, but he would not let the demons speak because they knew who he was. Pangalawa po, found in Luke 4 verse 40. Ang sabi po doon, at sunset, the people brought to Jesus all who had various kinds of sickness, and laying his hands on each one, he healed, therapeuin them. Pangatlo po, found in Luke 7 verse 21. At ang sabi po doon, at that very time, Jesus cured, therapeuin, many who had diseases, sicknesses, and evil spirits, and gave sight to many who were blind. Lastly po, found in Acts 5 verse 16. Crowds gathered also from the towns around Jerusalem, bringing their sick and those tormented by impure spirits, and all of them were healed. Therapeuin. Yung therapeuin po, ano po yung naalala niyong word na katunog niyo po in English? Alin po? Therapy. Which, yung pinaka-specific po. Therapeutic, tama. Which is relates sa medicines, di po ba? Sa pagpapagaling. And maybe, sa therapeuin na Greek word po nanggaling ang word na therapeutic or to heal. Kung papansinin niyo po sa pagmiminister ni Jesus Christ, napakarami niya pong tao ang napagaling. At sa gabing ito, sa verse natin in Matthew 10 verse 1, ano kaya ang mensahe ng ating Panginoong Hesus ang gusto niya matanggap sa atin sa gabing ito? At ito po, sabi po doon, when He had called His 12 disciples, tinawag niya po ang 12 disciples at binigyan niya po ng kapangyarihan para magpagaling ng mga unclean spirits at heal all kinds of sickness and all kinds of disease. At kayo po mga nakikinig ngayon dito sa sanctuary at sa mga kasama po natin online, kayo po ay binibigyan din ng ating Panginoong Hesus ng power. Katulad po ng mensahe natin, hindi lamang po yung 12 disciples ang mabibigyan ng power, but bagkus tayo din po. Tayo po. Ang mensahe po sa atin sa gabing ito, Jesus is calling you now to therapeuin, to heal, to speak healing sa mga taong nangangailangan ng kagalingan, sa mga may karamdaman, physically, sa pamamagitan ng pananalangin. To continue the work that He has done, including ang pananalangin nga po, ang makapagpagaling ng mga sickness at lahat ng disease. Dahil ang pananalangin lang naman po, di po ba parang yun na yung pinakamalakas na pwede po natin magawa sa ibang tao when it comes kapag kailangan po nila ng kagalingan. Bukod po sa bibigyan po natin sila ng gamot, pwede po natin silang ipanalangin para sila po ay gumaling. At ang pananalangin po, hindi lamang po sa physical natin sila pwede ipanalangin, di po ba? Sa kanilang mga physical sickness, kundi sa kanila ding mga emotions, di po ba? Sa mga nakatabi po natin sa eskwelahan, sa trabaho, sa tingin niyo po ba sila, nagsasabi po sila kung ano yung karamdaman po nila sa inyo? Pwede naman po, if ever na hindi man po nila nasasabi kung ano man yung mga karamdaman nila, pwede po natin sila ipanalangin. Pwede niyo pong sabihin sa kanila na ipagpe-pray niyo po sila para sa kanila nga pong kagalingan. Hindi man po natin sila nakakamusta, pero pwede po natin silang maipanalangin para sila po ay magkaroon ng kagalingan sa kung naman po ang kanilang karamdaman, physically and emotionally. Kung natatandaan niyo po yung word natin last March, yung keep in perfect peace, na shalom, shalom, that God will keep you in perfect peace. Pwede po natin sabihin sa mga katabi natin sa eskwelahan, kasama natin sa bahay, sa trabaho, that you will pray for their peace, shalom, shalom, because God will keep them in perfect peace. Amen po? Amen. At dahil nasaad na rin naman sa ating verse, na tayo ay meron ng power. Power to heal, to pray, through praying for one another. Katulad ng mensahe po sa atin sa gabing ito, na pinagkaloob ng ating Panginoong Hesus, ang power para makapagpagaling ay sa inyo din po. Gusto pong ipaalala sa inyo na ating Panginoong Hesus, sa mga kasama po natin online, na tayo po ay binibigyan ng ating Panginoon the power to heal sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya nga po, di ba, meron tayong tinatawag na healing ministry na siya pong mini-minister ng ating Pastora Shell, di po ba? At kung matatandaan niyo po, last 2020, kasagsagan na po yun ng pandemic. Di ba, lockdown po tayo.
Kung naalala niyo po isang preaching ng ating Pastor Rachel that nag-invite po siya ng mga taong nangangailangan ng mga prayer warriors sa mga mananalangin para sa warfare through COVID-19. At naalala niyo po ba kung anong pangalan ng team na sinabi ng ating Pastor Rachel para makasali tayo doon at mananalangin tayo sa warfare para sa COVID-19? Quarantine. Tama po. At alam ko po, halos kalahati dito kasama po sa quarantine. Amen po? Amen. At dahil po dito, ako po, naayaan ko pa rin po kayo sa pananalangin po namin, hindi lamang po, basta nagtapos lang ito just because tapos na ang pandemic. But every night, pwede po kayong sumali sa amin sa pananalangin. Pwede po kayong mag-join sa quarantine bilang tulong at intercession na rin po sa napakaraming tao sa pananalangin. Pwede niyo po i-message ang ating Pastor Rachel para po kayo ay maka-join sa ating quarantine. At sa mananalangin po natin sa gabi, sa ating mga personal prayers, ay di ba po may mga pwede-declare po tayo na verse which is 1 Peter 2:24 that by His stripes we are healed. At nakakatuwa po kasi, kung hindi ko alam po kung ako lang po ito, may widget po kasi ako sa phone ko ng may verse of the day. Tapos nakakatuwa na yung verse of the day din ngayon is found in Isaiah 53 verse 5 na same verse sabi din ay, by His wounds we are healed. Tunay ngang napakabuti ng ating Panginoon bilang pagpapaalala sa atin na kung sino man dito sa atin, sa sanctuary at sa mga kasama po natin online ang may karamdaman. Kayo po ay meron ng kagalingan, physically, emotionally, kung ano man yung karamdaman mo, kapatid. Ito na yon. Binapaalala sa iyo ng ating Panginoong Jesus that you will receive healing. You will receive healing tonight kung ano man yan. At kung naalala niyo po, yung testimony ni Kuya King nung Yada, last November po, dun sa life song, ang pangalan po ng Yada, sinabi niya po at shinare niya po dun na yung naging testimony niya sa pananalangin ng ating Pastora Tina noong August 2023 na isang Sunday service wherein ang sabi ng ating Pastora Tina, hindi ko na po exact na kabisado, non-verbatim na lang po ito na kung sino man ang mga may disease, bago pa kayo ma-diagnose, kayo ay makaka-receive na ng kagalingan. At naging testimony na rin po ito ng ating Sister Nicole sa isa sa mga preachings niya, yung betak, yung trust. Bilang paalala sa atin, sana po tayo ay nananalangin din po palagi ng kagalingan para sa bawat isa because Jesus has already given us the power para makapag-heal ng all kinds of sickness and disease. I pray para sa mga taong nakandito po sa sanctuary at sa mga kasama po natin online na pinapaalala po sa atin that we have the power to heal para sa ibang tao, to pray for them, pray for their healing, and we know that God will answer them sa kanila pong kagalingan. Amen po? Amen. Naalala ko lang din po nung last week, nung pupunta tayo ng Mount Horeb po, ako po kasi yung kasama ni Ate Pat sa car nila. Tapos, habang nagmamaneha po siya, ay pinatugtog niya po yung Worthy of It All. Yung naging lineup po natin nung Sunday. Nakakatuwa po, hindi lang po siya isang beses lang tubog. Pinatugtog ni Ate Pat, but 2 times. Parang dalawang version po siya. Isang Sissy Winans, tapos hindi ko na maalala kung sino po yung isang singer. Tapos, nakakatuwa kasi, kung 2 times po siya pinatugtog nung sa car po namin last week, ito na rin po yung pangalawang beses na Sunday, tapos Wednesday, ako po yung word, na na-line up po yung Worthy of It All. Natutuwa po ako, nakaka-bless kasi patuloy at patuloy pinapaalala sa akin personally ng Panginoon, yung pinaka parang tumatakbo sa akin na linya doon, yung bridge, that day and night, night and day, let incense arise. Incense wherein yung po yung panalangin po natin, di po ba? At naalala niyo po ba yung pag-a-assure po sa atin ng ating Pastor Rachel that let incense arise, let worship arise, let thanksgiving arise, let praises arise. At katulad po nung paulit-ulit na pag-a-assure sa atin at paulit-ulit na paalala sa atin ng mensahe na ito, let incense arise. Lahat po nung panalangin natin, day and night, sana po hindi po tayo
titigil sa pananalangin, katulad nga po ulit, nung paulit-ulit na paboritong verse ni ate ng that very continually, 1 Thessalonians 5:17. At nawa, ito ay maging lifestyle natin. Hindi lamang po natin ito gagawin just because kailangan, just because sinabi, but ito na po ay kakabit na sa ating puso ang pananalangin that incense will rise day and night. At sa gabing ito, itong incense na to, pwede na po natin ito magawa sa mga katabi po natin dito sa church, at sa mga kasama po natin online. Pakisabi nga po sa katabi ninyo, kapatid, I speak healing to you physically and emotionally. You are healed in Jesus' name. Amen. At pwede rin po sabihin niyan sa mga katabi niyo po sa likod, sa mga katabi niyo po dito sa kabilang row, at sa mga kasama po natin online, pwede niyo po ito i-chat that you are healed in Jesus' name, in Jesus' name. Yan, makakatawa naman po. At kung maalala niyo po, last year, nagkaroon po tayo ng special yada. Natatandaan niyo po ba yung title? About healing po. Ayan, yung clue, about healing. Tama, Evening of Praise and Healing, last April. At ngayon naman po, may darating po tayong ulit na pagtitipon-tipon sa pananalangin naman po about healing. Yun po ay mangyayari in June 12 sa ganap na 6:30 p.m. Ayun po ang Evening of Prayer and Healing. Ini-invite ko po ang bawat isa na nandito sa mga kasama po natin online. Holiday po yun, kaya wala pong pasok at lahat makakadalo po. Amen? Amen. At pwede rin po kayong mag-invite ng mga taong nangangailangan po ng kagalingan sa mga karamdaman po nila physically, kung ano man po yan, emotionally, kung ano man pong kagalingan ang kanila pong kailangan, pwede niyo po silang i-invite dito. Welcome na welcome po sila dito sa BCC. Pagdating po in June 12, yun po ay Evening of Prayer and Healing at aasahan po natin ang bawat isang nandito at sa mga kasama po natin online, na mga kasama po namin kayo dito physically, at marami po tayong may invite at makakatanggap ng healing. Amen po? Amen. But, since 1 month pa naman po yun, pwede na po nating simulan sa gabing ito ang pananalangin about healing. Sa pagbalik po natin sa ating panambahan at sa pananalangin po natin sa gabing ito, kung meron man po kayo naiisip na mga tao na nangangailangan ng healing, nangangailangan physically, emotionally, pray for them tonight. Sama niyo po sila sa inyo pong prayer. Dahil tayo po ay nabigyan na nga po ng power to heal. We can therapeuin para sa kanila sa gabing ito. And I pray para sa bawat isa that you already have the power to heal at ipanalangin po natin ang kagalingan ng mga taong nangangailangan ng kagalingan sa gabing ito. Amen po? Amen. Pagpalain po tayong lahat. Maraming salamat po at tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you. We bless your name, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabi ito sa inyo pong mensahe sa amin bilang paalala that we have the power to heal. Salamat po sa bawat isang nandito na meron pong power to heal sa pananalangin po para sa bawat isa, interceding for others sa kanila pong healing. We pray, Ama, kayo ang patuloy na gumabay po sa bawat isa, kayo ang patuloy na mag-bless sa bawat isa sa aming pananalangin sa gabing ito at sa aming mga personal prayers everyday ng sa mga pananalangin po ng kagalingan. Alam po namin, binigyan niyo na po sila ng kapangyarihan at alam po namin gagamitin mo nito for others na nangangailangan po ng kagalingan. We pray, Father, for tonight sa aming praise and worship, sa aming prayer. Holy Spirit, guide us as we pray, as we praise you, as we worship you. You are worthy of our praise. You are worthy of it all. You deserve all the glory, honor, and praises. We thank you, Father. We thank you, Lord Jesus. And we thank you, Holy Spirit. And we love you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.